palalimin nyo na investigasyon. At sa course ng investigation, inamin na nga, doon na nga umamin na meron talagang plano na, may plano talaga na gawan ng istorya. Ang plano po ganito, gagawan ng istorya si E.S. Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, 4 na babae, gagawan ng affidavit, at magpa-file sila ng complaint sa piskalya, at pagkatapos mag-file, ipipress con. So ano ibig sabihin? Gagawan lang talaga ng istorya na paninira para sirain lang yung pagkatao ni Executive Secretary. At ang involved dito, binanggit na nga si Congressman Jing Paras na siya yung nag-gather ng nung usapan na ito. May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15 at 26. At ang nagbanggit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras na siya ang magpipinas ng gastos. At meron ng kasamang 4 na abogado na naghahanda nung affidavit supposed to be nung 4 na babae. So yun po yung nangyari dyan. Ganun po yung pangyayari. At sa ngayon po, ang status niyan, yung human trafficking, it's already been filed. That's why nakakulong pa rin po hanggang ngayon yung ating tinatawag na si Elias Ken. Yun naman pong sa kaso po ni Kong Jing Paras at Kong Libiste, sa ating iniimbestigahan, dun sa issue na yan, dapat po dumalo sila nung Thursday, hindi po dumalo, nagpadala ng abogado, may sulat, at pinatawag na lang po ulit natin sila sa 11. At yesterday, yung 4 na abogado po na na-identify na involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na pong pinasapina to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayong iba pang mga ebidensya.